Malayo pa ang eleksyon pero Consi Aiko Melendez tinatrabaho na ng mga kalaban. May nagpalutang ng tarpaulin at mga kung ano-ano dyan na materyales na sila daw ni Mike Defensor ang tatakbo. Magbabayis daw siya kay Mike Defensor. Diyos ko naman, hindi po yon. Ako alam ko kung ano ang tatakbuhan ni Aiko. At saka huwag natin pag-awayin si Mayor Joy. Alam naman natin solid supporter yan si Consi kay Mayor Joy Belmonte. Pero malapit din kasi siya kay GT Sara. Malapit din siya kay GT Sara. Kaya Konsihal ng ikalimang distrito ng Quezon City na si Aiko Melendez, tinatrabaho na ng mga kalaban sa politika. Welcome back to Philippine Celebrity Broadcast. Kamakailan nga ay nag-viral sa mundo ng social media ang poster ng aktres na si Aiko Melendez na kung saan makita sa nasabing ipinost na nakakabit sa isang poste ay kasama ang mukha ni Mike Defensor Santiago na walang takot bumatikos ngayon sa gobyerno dahil sa natuklasan ng matinding nakawan sa kaban ng bayan na nagsimula sa flood control scandal sa pamamahala mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagsimula ngang mag-ingay si Mike Defensor Santiago nang ikinabit ang kanyang pangalan ni retired Marine Sergeant Orly Gutisa na dating security aide ni dating Congressman Zaldico na unang lumantad sa Senado dahil sa may kinalaman ng mali-malitang pera na delivery mula sa tahanan ng kanyang dating boss na si Zaldico papunta doon sa mga taong sangkot sa nakawan na isa nga sa nabanggit na pangalan ay sina dating Speaker Martin Romualdez at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na di umano tumanggap ng bilyong-bilyong peso na kickback mula sa kontrobersya ng delivery. Ngunit nang umingay ang pangalan ni Mike Defensor Santiago, ay naikabit din ang pangalan ni Aiko Melendez, lalo na ng personal ito nakipagkita sa pangalawang pangulo na si VP Sara Duterte na binigyan ng iba't ibang kahulugan ng mga galit sa pamilyang Duterte. Hanggang sa lumabas na nga ang mga poster ni na Mike Defensor at Aiko Melendez na magkatandim na balita na ito'y maaring gawa ng kanilang magkakalaban sa politika kung sakali tatakbo sila sa darating na eleksyon 2028 na kung saan mainit ito na napag-usapan sa programa ng veteranang kolumnista na si Christopher Min matapos madawit ang pangalan ng celebrity ma'am na si Aiko Melendez. Para sa buong kwento, narito ating panoorin at pakinggan ang okay, video. dito na tayo. Si Konsehal Aiko Melendez si Consi ginagawan na ng kung ano-anong mga kaetyosan sa kanyang distrito sa darating na eleksyon. Ang layo-layo pa, di ba? Ganun talaga dahil napakainit kasi naman ni Consi ngayon kasi araw-araw ang post, araw-araw naman napapakilig. Oo. Happy, di ba? Hindi kasi may nagpalutang ng tarpaulin at mga kung ano-ano dyan na materyales na sila daw ni Mike Defensor ang tatakbo. Magbabayis daw siya kay Mike Defensor. Diyos ko naman, hindi po yon. Ako alam ko kung ano ang tatakbuhan ni Aiko. Alam ko. At saka, huwag muna tayong magganyan-ganyan. Unahin muna, ang layo pa na eleksyon, unahin muna ang paglilingkod sa inyong mga nasasakupan. Yun ang pinaka. Grabe. At saka huwag natin pag-awayin si Mayor Joy. Alam naman natin solid supporter yan si Consi kay Mayor Joy Belmonte. Pero malapit din kasi siya kay GT Sara. Malapit din siya kay GT Sara. Kaya, pwede naman ganun na. Bakit hindi po pwedeng maging malapit sa kabila at sa kabila rin? Diba? Ang bawal, mamangka sa magkabilang ilog. Yun ang pinaka-tsaka. Totoo. Naku, meron pala dito si Juris. Oo. Ganun talaga. Ang punong kay Juris pala to, sa bungang siyang binabato kapag ang isang artista ay pumasok sa politika, hindi na gaanong tinatabla ng paninira dahil sanay na sila sa intrigahan sa showbiz, sabi niya. Kaya imbes na manira ng politiko na may magandang track record gaya ni Consi Aiko Melendez, maglatag na lang sila ng maayos na political agenda. May kasabihan nga po, winners focus on winning, losers focus on the winners. Totoo to. Totoo to. Ay, nako. Eto naman ang kay Uy, ang kinatawan naman. Walang malas-malas na Friday the 13th. Wala. Joey Francisco na kinatawan
ng 1 p.m. Tulwagang, TV5, Tulwagang Pambalitaan. Masyadong maaga para sa dirty tactics, pero ganyan talaga ang laro sa Pilipinas. Ang pag-atake kay Consi Aiko ngayon pa lang ay senyales na binabantayan siya ng mga kalaban dahil siguro malakas sa hatak niya. Malakas talaga siya. Kahit tanong mo kay Gaison Magdadaro, taga 5th District si Gaison, talagang malakas siya. Oo, tsaka ako kung taga Quezon City ako so support na talaga ako kay Ga. Ang galing magsalita at matalino. Pinag-iisipan yung sinasabi. Bumababa ng mga barangay. Hindi yung mga tao lang niya. Nakababa siya talaga. Politics is already in motion. Ibig sabihin, epektibo sa trabaho si Consi Aiko Melendez kaya natatakot na ang mga kalaban niya. Tama ka dito, wating-wating, sa totoo lang. Marami nang natatakot ako. Para kayong mga pigsa, ang layo pa ng karayong, pumuputok na kayo. Diba? Threatened po sila kay Konsehal Aiko kasi pilit po siyang ibinababa. Basta po nakikitang naglilingkod siya ng maayos sa kanyang nasasakupan. Hindi po siya matitibag ng mga kalaban niya. Tama ka, Dan Clavesillas. Ano siya nasa puso niya ang paglilingkod. Nakikita naman natin. Ilang termino na yan. Ayan Aiko, kakampi mo mga pintor na Pilipino. Basta chillax ka lang daw. Si Jun Rondos, Joe Florendo, Nick Masangkay, Louis Tolentino at Nick Ayan, talagang kakampi mo sila. Laban lang. Pero kinlaro ni Consi Aiko na ang loyalty niya ay kay Mayora Joy. Kaya wag siyang gawa ng ganyang alingas-ngas na malayo sa katotohanan. Pero malay natin, yung kasama niya sa Tarpaulin ang atat na makapareha si Miss Aiko sa 2028. Nako, dilitada. Ano pa nga ba? Yun lang nasagot ko. Ano pa nga ba? Yun lang. This is it. Wala siyang kinalaman dyan. Sa totoo lang. Ay, naku, ayaw ng mga bodyguard ni Congressman Sandro Marcos. Oo. Ay, eto. Okay. Ching Bautista Silverio, for my eyes only pala ito Okay lang anak, pero I agree with you. Oo, totoo. Okay. Naku, ang dami-dami naman nagpadala ng mga mensahe at opinion. Maraming salamat po. Ganyan ang gusto namin. Balance, at babasahin namin lahat ang inyong emosyon. Isa pong karangalan ang makababa muli dito sa inyong lugar. Alam niyo naman po, yung eleksyon, ako po yung bumaba dito at patuloy na nagbababa ng kapakipakinabang ng bago po ang lahat na pugay kay Kapitan Consi Freddy Rojas at syempre sa Kapitana Chris Rojas po. Syempre gusto ko rin batiin si Press Efren de la Cruz. Daddy, maraming salamat po sa iyo, Press, kasi nung nakaraang eleksyon, alam ko po, ginapang niyo po ako, ginawa niyo po ang lahat para po mapanalo po ako. Maraming salamat po, Press Efren, mabuhay ka po. Alam ko, ang pagmamahal mo sa senior citizens ay talagang hindi matatawaran. Maswerte po ang Franville po sa pagkakaroon ng isang presidente na katulad niyo po. Tatakbo na po ba tayong kagawad? Joke lang. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!